Hi, my name is Arel Franca and welcome back to your YouTube channel, CarView PH. Here we review cars that we can borrow from our friends and their relatives, and we also review cars for sale. So thank you if you're watching us again. So ngayon, magre-review tayo ng GL Grandia Hi-Ace, yung 2019 ng Toyota. So yung Grandia na to, mas pina-level up siya kaysa dun sa dating van. At makikita nyo rin kung ano nga ba yung mga napalitan at mga nagbago talaga sa van natin. So halika't samahan nyo ako mag-review ng 2019 Toyota GL Grandia. Toyota Hi-Ace GL Grandia ay 2.8 liters GL FTV turbo diesel engine at 161 horsepower with 420 Newton meter of torque. Mated with a 6-speed automatic transmission. So ang fuel economy niya 8 kilometers per liter city and 14 kilometers per liter highway. So yung looks niya, mas naging panguso siya kaysa dun sa dating van na parang flat nose. Dahil nga nilipat yung engine niya sa may hood. And yung nandito, yung park light, headlight, signal light, malaki. Yan. Kita-kita nyo naman na bagay talaga sa kanya. Dahil nga malaki siya, so dapat malaki lahat. Dito naman makikita natin yung LED DRL niya. Daytime running light. At dito naman, makita natin yung fog lights niya at may sensor sa tabi. Chrome yung nandito. Yan, mga chrome. Ito naman, kaya malaki rin yung butas at parang pag-grill na vents dahil mas makakatulong sa cooling system yung gantong design, yung sa radiator and aircon. So, punta naman tayo sa gilid. Here in the side, we can see na yung inusod niya talaga para sa engine. Unlike nga kagaya nung dati na parang pa-flat nose lang siya. Yung side mirror niya ay wide view. Yan. May turning signal at dito, makikita natin na meron ding mirror sa baba. Kagaya nga ng sabi na mas makakatulong ito para makita natin yung gulong natin kasi malaki talaga yung vehicle. Yung door handle niya na body colored. Yan, kita natin. Pa-slide naman tong sa may passenger area or sa rear. Yung meme. So, ang size ng gulong natin ay 235/65 R17. At ang masabi ko sa kanya ay two-tone finish alloy wheels, yung design. At dito sa likod ay naka-drum brake siya, samantalang doon ay disc brake. So, punta naman tayo sa likod. So, mas pinahaba dito yung lights natin para makita talaga, visible. Ito yung brake light, signal light, reverse light, at may reflector nandito na nilagay. Yung Toyota Hi-Ace na logo nito, yung name. Chrome, pati yung logo naka-chrome na din. Disusi rin siya, so you can see. Third brake light, may windshield. At yung GL Grandia. Wala siyang camera pero may reverse sensor siya. So, open natin yung trunk. So, makikita natin dito na maliit lang yung space pero pwede natin i-fold to. So, makikita natin na kapag finold naman yung isang upuan or yung dalawang upuan, malaki rin yung maibibigay niyang space. Kung meron kayong groceries, pwede yan, i-fold yun na lang. And may hook rin dito para secured na hindi malalaglag. So, yun lang ang mapapakita ko sa inyo. At kung ibababa naman natin tong na to, may kasama na siyang assistant row para madali yung mabot dahil nga malaki yung vehicle, mahirap abutin, mataas. So, yung sa upuan naman ng 2019 Toyota Hi-Ace GL Grandia ay 3 seats sa first row, 3 seats sa second row, at 4 seats naman sa last row. Passenger and front sa harap ko. Overall, 12 seats yung capacity. Then, yung gray or leather brown with beige, so two-tone yung kulay at leather na rin. At meron rin siyang mga
pockets. So, dito naman sa window, yung glass niya mahaba hanggang likod. So, kitang-kita mo yung outside. Ang masasabi ko lang dito, mas madali siyang buksan kaysa dun sa dating high ace na mas, kasi ipupush mo lang eh. Yung dati kasi parang may ipupush mo pa tas igaganon mo. And dito, makita natin na may chrome lining. Yan. Maganda siya. May dala dito ang USB port. Yan. Fast charging na siya. May bottle holder din. Yan. Kung makikita nyo. So, dito naman sa taas, sa may ceiling, makikita natin yung aircon vents niya. 4 aircon vents. And andito yung switch niya. So, yan at yung nasa harap, pwede mo i-control. Connected na sila. Tapos, may 4 na speaker. Yan. Magkabila ang dulo at yung nandito. Tapos, overall, may 2 dome light. Yung nasa may middle and yung nasa last seat. Doon sa may... So, yung comfort naman, nang tinanggal yung engine housing, hindi na rin siya gano'ng mainit kasi nga pag sinabi nating makina, nainit talaga yan habang ma-under yung kotse or yung van natin. And yung luwag naman dito sa seats, comfortable naman. So, kayang-kaya talaga yung 3 dito sa harap. Kasi tinan mo, ang laki pa ng space ko. Check naman natin yung second row. Sa second seat, makikita natin na meron siyang hook, grab handle, bottle holder, at net pockets. Para malagyan nyo ng gamit. And yung seats, 3 pa din siya, pero yung isa, nahiwalay. So, 2 na lang yung magkatabi at andito yung isa. So, syempre, kaya hiniwalay yan para may daanan dito, papunta sa likod. Makikita rin natin dito na may bottle holder pa din siyang extra. 2 at 2 fast USB port. So, yung legroom natin at headroom, malaki pa din, maluwag, at ang comfy, at malaki ng bintana. Tinaman natin yung pinakalikod. So, dito naman sa last row, makikita natin na kagaya lang siya ng second and first row. Dahil meron ditong bottle holder, yan, tig-iisa. May net pockets, 4 yung seats dito sa last row. Dito naman, may sa bawat side niya, may 2 pa ring extra bottle holder at makikita natin yung pinaka last part ng dome light. So, ito yung sinasabi ko rin isa sa 2 dito sa pinaka cabin area. So, yung space ko dito, makikita nyo na maluwag pa din siya, comfy, at yung headroom niya, may paganto pa siya. So, sobrang luwag talaga. So, sa third row, nandito yung 2 bottle holder. Wala na siyang USB port. And may silver lining pa din. At yung knee room ko dito, kikita nyo, malaki pa rin. So, hindi ko ma-adjust dito masyado yung paa ko kasi may hams. So, yung hams na yan, sa gulong naman yan. So, okay lang yan. Yung bottle holder. Yan. Hook, grab handle, at yung net pockets. Tignan naman natin yung driver seat. So, pagbaba natin, may napansin ako, yung grab handle niya dito. Yung toolbox, nandito. At meron pa dito ang bottle holder. So, kung sino man gumawa ng van na to, may ligata uminom. T-Fav ng 2019 Toyota Hiace GL Grandia. May lock and unlock na rin siya. At may 2 na rin siyang spare key at isang key para dun sa glove box. So, dito sa center console, makikita natin na 3 tones siya. Black, beige, at brown. All plastic. Makikita natin dito yung hazard, 2 aircon vents. Dito makikita natin yung 6.75-inch infotainment. Makikita natin dito yung USB, CD, at Bluetooth. Pero wala siyang Android Auto at wala siyang Apple CarPlay. Wala rin siyang reverse camera pero may sensor siya. So, makikita natin, manual yung aircon niya. Ayan. Yung fan, yung recirculation, yung modes, traction control sa rear, yung sa likod, yung kagaya sinasabi ko kanina na connected lang sila. At may pindutan rin dito para sa remote. May sarili siyang lalagyanan. Shift lock. Yung shift knob niya nandito na. Dati kasi nandito nakalagay. Yan, nakita natin yung park,
reverse, neutral, drive at sports mode. Dito sa baba makikita natin yung may power outlet siya. Meron ding tray, siguro for your bag, pwede yan ilagay dyan. And ito naman, yung center armrest niya, yung dating van, 3 talaga yung seats. So, syempre, pinalitan na lang nila yung middle seat para hindi na rin mahirapan. At maganda naman yung naipalit nila kasi may parang patray na rin dito. Tapos may dalawa pa ditong extra bottle holder. Pag binuksan naman natin, makikita natin na sobrang laki at malalim yung ano. So, pwede ka talagang madaming laman. Like, as you can see, tinan mo, kalahati na ata ng aking arm nandito sa loob. At mayroon na rin siyang divider. Andito naman yung handbrake niya. Sa taas, makikita natin yung yana ng sunglasses or eyeglass dito. Manual yung dome light niya. Dalawang visor, mahaba. Pero maliit, pero mahaba. Walang salamin yung visor niya, magkabilaan. At manual yung rear view mirror niya. So, dito sa steering wheel, yung idea and design, kinuha nila sa Innova. Makikita rin natin dito sa tabi niya na may parking sensor switch. Sa palibot niya, makikita natin na soft plastic. Meron din ditong silver accent at may pa-black dito na plastic. Dito, ang tawag dyan ay cruise control. Controls ng audio, yung volume, tsaka sa calls. So, yung wiper niya naman, tsaka yung ilaw, parehas manual. So, tingnan naman natin yung instrument cluster. So, dito sa instrument cluster, masasabi ko lang sa kanya ay simple na analog. At papakita ko rin sa inyo kung anong makikita natin dito sa instrument cluster pag pinindot natin to. Yan. Yung temperature ng engine, oras, temperature sa labas, yung speedometer, tachometer, at yung fuel tank natin. So, dito makikita natin na madami siyang blanks. So, siguro sa top of the line, may mga laman na yan. Makikita rin natin yung 3 kulay, yung black, brown, at yung beige. Dito may cup holder para sa driver seat. May 2 blanks ulit dito. Sa baba naman, makikita natin yung sa hood at sa tank, yung pagbukas nila, at meron ulit ditong blanks. Dito, sa part na to, makikita natin yung auto fold. Power side mirror, window lock, yung lock and unlock ng doors, at yung switch. 2 lang yung nandito kasi 2 lang naman yung bintana. And dito naman makikita natin na may bottle holder dito. So, yung Grandia na to, madami talaga siyang nilagay na bottle holder. So, dito naman sa passenger seat, makikita natin na may bottle holder ulit dito. 12 volt socket, 120 watts. Airbag, aircon vents, bottle holder ulit, disusi na glove box. So, akala natin maliit, pero malalim rin pala siya konti. And may sariling lalagyanan ng card. So, maganda rin yun para sa isang glove box. Dito naman, yung switch ng windows, silver accent grab handle, and extra bottle holder. Welcome back! And nandito naman tayo para test drive at mag-rate ng performance si Kuya Ian Macas ng 2019 Toyota Hiace GL Grandia. Sir, nakapag-drive na po ba kayo ng Hiace? Nakapag-drive na ako doon sa aking, aking employer. Toyota Hiace, pero hindi siya, previous man. So, medyo hindi updated yung huling gamit ko ng Toyota Hiace. So, ang comparison kasi dito sa dating Toyota na ginamit ko ng Hiace, yung engine niya sa gitna, sa loob. Sa ngayon, yung engine niya kasi nasa harapan na siya ng sasakyan mo. So, mas madali mo siyang i-check. Yan nga yung basic na regular check-up ng sasakyan mo. Tapos, mas maluwag yung space ngayon itong
Toyota Hiace Grandia GLS. GLS lang. GL lang. GL lang. So, may mga items po kami na sasabihin sa inyo, tapos pwede nyo po ba i-rate ulit para makita po natin yung So, drive? yung mga criteria para ma-rate natin yung performance ng Toyota Hiace GL. So, yung unang question ko po is yung driving comfort ng Hiace. Mas maganda siyang gamitin ngayon compared sa dati kong gamit ng Hiace. So, yun nga, yung sa upuan niya medyo maluwag. Hindi mo na ramdam mo yung init ng makina kasi yung makina nga nasa harapan na siya. Dito na dati yung huli kong gamit nasa gitna. So mainit. So yung singaw niya, so medyo uneasy tsaka hindi ka comfortable gamit yun dati. So ngayon, marami siyang cup holder. So yung pagkakain ka, hindi mo na kailangang saluhin ng kaming kakain. So meron siya sa circle space niya. So meron siyang tray para sa pagkain mo yan. May cup holder. So maraming easy access na maraming features na mas mapapadali yung kilos ng driver. So yan. So yung rate ko dito nasa 9. Yung visibility niya naman po. So, sa visibility, since na malapad, so malaki itong yung ginagamit natin ngayon. So, feel na feel mo yung makikita mo sa labas, 360, so harap, likod, kaliwat kanan, paluwag. So, na-enjoy mo namang drive para feel mo talaga na mamasyal ka talaga kasama ng mga passenger mo. So, random ko yung paramdam niya na. So, ang rate ko dito nasa 9 din. So, ganda talaga ng niya. Feel na feel mo talaga yung sa labas kayo. Parang nanonood ka ng TV, pero ramdam mo talaga. Dagdag ko lang sa visibility yung side mirror mo. So, malaki yung side mirror niya. So, kita lahat yung mas maganda gamitin ito. Lalo yung mga motor kasi bigla na sumusulpot. So, yan. Tapos, gilid. Okay. So, dalawang face yung yung bawat na side mirror. May malaki tsaka may maliit. So, yung maliit, kita minsan nasa ilalim mo, lalo na kung atras ka, so wala kasi siyang camera tsaka sensor, so makapokus ka talaga doon sa side mirror mo tsaka sa rear view mirror mo kung ano yung... Sir Ian, ba't ba dalawa yung side mirror niya? Like, meron pa sa ilalim ng isang side mirror. Yun nga, kasi nga sa ilalim, hindi mo masyado makita yung mga atras mo. So, kasi ito ang purpose kaya may maliit kasi napakalapad na sasakyan mo. Diyan tulad dati sa medyo hindi kalaparan, so makikita mo talaga na isa dudulong kami pa ng ganyan. So ito ko, kailangan mo talaga may mapapansin mo talaga na halos makita mo ng gulong ng ng unit na ginagamit mo ngayon. Pang third question ko naman po is yung steering and handling po. Medyo madulas kasi manibay lang, hindi ko alam. Yun. Kasi leather, no? Oo, leather. Tapos parang may turtle wax pa tayo yung sa manibela niya. So, para sa akin kasi mas maganda yung hindi madulas yung manibela na ginagamit. Yung sleeping kasi maganda, dapat talaga maganda yung grip mo dun sa steering wheel niya. Dun sa Impreza kasi yung previous natin na video na malaki siya, malambot. Yung, sa akin kasi comfortable yung sa malaki, malambot yung steering wheel. Mas easy grip siya. Unlike dun sa matigas yung niya, tapos madulas, medyo cautious na pag magdadrive ka na. Kailangan ko pa na kasi nito tayo. Sa ngayon, okay naman siya. At saka madali siyang hawakan. Yung parang mayroon siyang established sa kamay para hindi siya madulas. So, yun siguro ang kagandahan sa steering wheel nito. Kahit na medyo siya madulas. Mayroon pa rin siyang pinaka-curve dito sa ilalim ng mamay. So, pwede mo naman siyang dagdagan ng lagyan mo siya ng leather cover, yun, para mas kung saan ako komportable gamitin, para sa akin. So, yan, 8.5 po yung rate natin ngayon sa steering at handling din sa naman natin ay yung braking. Ano pong masasabi nyo? lang, ha? So, tingnan ko muna yung power, tapos i-apply ko yun ng brake. So, pababa tayo ngayon. So, ayos din yung kapit niya, smooth yung kapit niya. Ayan. Hindi ka mapasudsud doon sa harapan mo kung pababa naman yung mo. Yung ganding apply, so okay yung braking system ng Toyota Hiace Grandia GL. So ayos yung kapit ng niya, preno. Okay. So ang rate ko dito nasa 8.5 kasi 9 kasi nga sa ngayon maganda pa yung kapit niya. Di pa natin matitesting kung full capacity yung passenger natin sa kanina. Pero typical palagi ko naman maganda pa yung kapit niya. So nasa 9.
Importante talaga yung brake. Eh, yung sa power and acceleration naman po. Yung power niya, makukumpara siya kasi sa mga SUV, to like na Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero. So, hindi sila nagkakalayo ng power, ng performance ng power ng engine niya. So, yung apply ng accelerator niya, okay naman din. Smooth. Konting apply mo lang ng gas pedal mo, so nagbuboost agad yung yung power niya doon sa yung gas niya doon sa engine. So ramdam mo yung power ng engine na gamit natin ngayon. So nasa 8.5, pero mas matetesting mo yung power niya kung talaga marami ka sakay na pasahero. So, yung noise vibration naman po. Yung sa noise niya, tulad ng makumpara ko siya sa huli nating video. So smooth, maganda rin yung tunog ng makina. Pag nag-apply ka ng preno, wala ka maririnig na langit-ngit o other na unusual na sounds. Narinig mo lang yung roar na ng engine, yung ingay niya. So usually okay yung ingay ng engine. Alam mong nasa kondisyon. Ganda naman tunog. Ganda pakinggan yung tunog ng makina, pero mas maganda kung meron din yung sound system sa kung sa noise niya, okay na sa akin yung vibration nga, tulad ng sinabi ko kanina. So maramdam mo na naman sa vibration yung pag nag-apply ka lang naman ng gas sa sasakyan mo, yan. And then yung kunting lang, which is normal naman talaga kung ganito gagamitin mo sa sasakyan. So nasa 9 po yung rate ko dun sa noise and vibration. And dun sa hardness niya, yung sa pump, so ang ganda rin ng niya, hindi masyado matalbog, hindi maramdam yung yung lubak na sa kalsada mo pag ginagamit doon sa sasakyan. So para ka lang hindi makakabahay. Parang dinuduyan ka lang doon, so smooth, ang ganda. Parang relax pa rin gagamitin yung So nasa 9 po yung rate natin doon sa noise, vibration, taka yung sa harness. So okay po yung unit. So dahil nasagot niyo na po lahat ng tanong ko, na ano po yung recommendation niyo? Yung recommendation ko lang, yan na, medyo concern lang ako doon sa walang sensor, so walang So dapat din kasi nasakyan natin gamit ngayon, wala lang reverse camera. Pwede ba pa-customize doon sa sakyan mo pagka yan talaga, tagtagan mo lang ng pag-atlas mo sa reverse sensor, tapos yung camera, malapad naman itong may monitor screen ng sakyan natin. So yun ang kulang, yun lang kulang niya. Ngayon, kung medyo gusto mo pa talaga ng loaded features ng sa atin, pwede mo siya lagyan ng top load. Yan. So, yun lang masasabi ko sa niya. Pero, ganda. Mas komportable siyang gamitin. So, ngayon, salamat. Salamat sa pag-imbita. Hope nag-enjoy kayo sa pinanood nyo ngayon. Video namin today. Bakit natin kay Sarah. Bye-bye. So, ang recommendation ko dito sa Grandia natin ay malaki yung space. Talagang pina-level up nila yung mga upuan, may mga USB port, dahil nga mahilig na ang mga tao ngayon sa mga gadgets. Yung bottle holder, sobrang dami. And yung aircon, malamig na din. At, diba, yung mga driver, isa lang minsan yan. Tapos, minsan nakakapagod. Pero gawa nga ng Grandia at pina-level up nila, napaka-ganda talaga for driving. Comfortable at maluluwag ang mga upuan. Gawa nga nilipat yung makina sa labas na before nasa loob, mas lumamig talaga at mas naging spacious yung loob ng van. Kung family kayo at lagi kayo nagta-travel, Grandia is a good choice because mas maluwag na siya, comfy, at ang convenient niya rin bilang isang family van. So that's all for today. Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and our videos. Kung hindi nyo pa napapanood yung iba, you can watch them. Just click our channel. Thank you. Bye! Hi guys! So, yan. Sama Sarah.